Welcome po sa Lantaw TV at ngayon nga po ay i-review natin yung regulator or rectifier ng A-Power para sa ating Raider J. Nagkakalaga po ito ng 900 pesos pero nabili ko lang siya sa halagang 745 sa Lazada. Maayos naman po yung packaging at mabilis lang po siya dumating at selyado din yung ating item. At yung kanyang electronic parts sa loob ay makikita mo, no? Kasi transparent yung cover. Disclaimer lang po, hindi po ako mekaniko or magaling umayos ng motor. Gusto ko lang talaga i-share yung product na ito kasi nagandahan po ako sa kanyang performance. Narito ang mga 5 symptoms, no, kung ating regulator or rectifier ay hindi na gumagana ng maayos. Siyempre, yung una kong napansin dito ay palaging drained yung aking battery. Nagcha-charge naman siya pero mahina. At saka kung mag-click tayo ng start ay parang kinakapos. Kaya hindi siya kaagad nag-start yung motor. 2 beses na po kong nagpalit ng battery pero ganun pa rin yung resulta. Kaya naisipan ko na bumili ng rectifier. So ito po yung kanyang laman, no? Makikita po natin kasi transparent yung kanyang cover. Kahit sino po ay pwede po kayong mag-replace nito. So may mga tutorial naman po sa YouTube, no? So dito tinanggal ko lang po yung kanyang mga screw. Gamit po yung ating screwdriver. So ayan, at saka dito sa ibaba. Medyo nahirapan po tayo dito mag-video kasi umulan. So ngayon ay papakita ko po yung kanyang symptoms, no? I-power po natin, yan. At saka i-start. So ganyan po. Yan. So umaandar naman siya kaso ang hirap siyang paandarin. So yan lang po yung kanyang rectifier, no? Pwede na po natin kunin yan. Yan. Gumamit lang po tayo ng number 10 na close range. At saka tanggalin lang po natin dito. So natanggal ko na po yung old na rectifier. At saka kinompare ko silang dalawa at heto nga po ay parang sinukat lang. So same size lang po sila. So fit na fit. Price po kasi ng original ay umaabot siya ng mga 2,200 pesos. Pinaandar ko muna yung motor para magkaroon siya ng karga sa ating battery. So try na po natin. So yan na po siya, guys, no. So madali na siyang mag-start. So, i-compare natin yung kanina ay medyo nahirapan po tayo sa old na rectifier. So, ayan. So, mabilis na po siyang mag-start, no? Kahit na hindi pa po fully charge yung ating battery. Kailangan pa po natin na i-charge yung ating battery para manumbalik yung kanyang voltahe or lumakas. Hanap po kasi ako ng review dito sa E-Power na ito pero wala akong mahanap dito sa YouTube kaya ginawan ko na lang siya ng video. Sa likod ng packaging, ito po yung makikita natin, yung LED symbols, yung mga palatandaan kung mayroong sira yung ating rectifier or regulator. Para sa 10 days na gamit ko ay okay naman po siya. Recommended naman po. Lalagay ko na lang po yung link sa description para sa mga gustong mag-add to cart or bibili. Maraming salamat po sa inyong panood dito sa Lantaw TV. I-click lamang po ang subscribe para sa mga bagong product reviews natin. Maraming salamat po.